we race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. So, good morning guys. So, ngayon it's our second day here at Romblon. So, ngayon, nakagayak naman na kami. Preparing naman na, no? So, kakain na lang. Ba't ka tumatawa? So, magbe-breakfast lang kami and then, saan ba tayo pupunta ngayon? So, island hopping muna kami ngayon for today sa Tablas. So, ang daming island pala, no? Cobrador Island, Biriaringan Islet, Kawayan Blue Hole, Gorda Point Lighthouse, Calatrava Cove, and Lapus Beach. So after that, so magpa-farm visit kami sa San Andres. So medyo chill lang ata ito, no? So yun, beach shopping lang and parang may side trip lang. And then doon na kami mag-overnight sa San Agustin. Okay, so yun lang, shinare ko lang para at least may idea kayo kung ano mangyayari sa vlog natin for today. Okay, so ngayon siguro kain muna kami. So after that, may at least konting time kami to pack kasi mag-check out na rin kami dito sa Romblon. Gawa nung sa kabila na kaming island mag-stay. Okay, so ngayon, andito na kami sa Romblon Port. So, pupunta kami ngayon sa Tablas Island, if I'm not mistaken. So, dito kami sasakay. Yan, so nakikita niyo yung bangka na yan. So, 45 minutes daw ang average time ng travel. So, kung mapapansin niyo, ang ganda no. Ito yung mismo bayan ng Romblon, diba? Sarap pagmasdan. Ang ganda niya, no? Sobrang vibe. Naglakad-lakad muna ako kasi hindi pa naman daw kami mag-board or let's say hindi pa lalakad yung bangka. So dito muna tayo. Gusto mo muna siya pagmasdan bago namin iwan yung Romblon. Ganda eh. Parang kulang yung isang araw. Guys, so nandito na kami sa first island. So Cobrador Island din to or part siya ng Cobrador. So dito sa first island, makakapag cliff dive kayo. Then makakita kayo ng sampawikan. So ayan, may mga magki-cliff dive. Panoorin muna natin sila. Pwede lang tayong tumalon anytime. Naka-ready na yung drone. Oh. Okay, so dito naman sa likod. So dito yung mga pawikan, ayan. So sa kabilang side to, no. So may mga din. Ayan, nagsa-swimming kaming kasama. So may konting cliff diving din ata dito. Ayan, makita nyo, ayan So I think magda-dive muna tayo before. So kung inasan yung mga pawikan dito. Kasi merong area po dito na yung mga lumot na kung tawagin dito lang tumutubo. So within this area po until doon sa open sea. So I need, kumbaga kailangan ko mag-snorkeling para makita yung pawikan. Okay. So mamaya na siguro mag-snorkeling. Cliff dive muna tayo. Okay. So hindi na po, kaya naman. Okay, so cliff dive. I-face ulit natin yung ating fears. So nakapipila na lang tayo muna dito. Marami pa po bang nakapila sa cliff diving? Sige. Wala na daw, ako na yung next.
siya. Alula. Nalula ka? Hindi ako takot sa heights eh. Ha? Takot po sa heights. Talaga? Wow. At least na-conquer mo yun, sir. Kaya parang nabusan ako ng energy. Accomplishment. Parang, Konting pahinga lang. Konting pahinga. may water po ba tayo sa... Nag-shake ba? Ay, may water tayong dala. Ay, andyan po ba? Saglit lang. Sige, kahit ako na po kukuha. Ate. Ate, kahit ako na po kukuha para chill na kayo dyan. Sa ano po? Sa... Okay lang po. Sa baka. Hindi ate, kahit ako na, para hindi kayo maabala. Okay guys, so andito na kami ngayon sa next stop. So Cobrador Island pa rin daw to. So actually ito yung pinaka parang main island nila. Kasi yung kanina kung mapapansin nyo parang nasa rock formations lang kami. So may cliff diving. Pero yun daw ay part pa rin siya ng Cobrador Island. Pero ito talaga yung main. So ito, lawak dito. Actually ang ganda ng sand. So na-amaze ako sa kulay ng sand. Oh. Makita nyo sobrang white. And sobrang peaceful kasi hindi masyadong matao. Actually, naiwan na nga ako ng mga kasama ko. Gawa nung may mga naiwan kasi ko sa boat. Balik na lang ako. Hello po. Actually, hanapin ko muna sila. Hala, naligaw na ako. Doon kaya? Yung mga tao doon. So, pakita ko sa inyo. So, this one is the Cobrador Island. Ganda, no? Ang nice. May mga tao doon, kaya lang parang hindi sila yun. So, nasaan sila? Okay, so may nakita ko isang kasama. Ito si JV Wanderer. Sabay kaming naiwan. So, nag-film din siya. Dito ba tayo? Buti na lang may kasama na tayo ngayon na iwan. Hey, what's up? Kumusta ka naman? Yung pagiging spontaneous natin ay naiwan. Ang dami kasing alam eh. Wala dito. Ang ganda. Ito yung mga- Natutuwa ako doon. Gusto kong magstay doon kaya lang Ano? naiwan na ako eh. Luckily nakita kita. Iniwan na tayo Yung ngayon. mga ganitong trip yung nai-immerse ako ba? Tapos iwan lang ako. Oo, gusto ko rin sana kaya lang parang nakakahiya na. Naiiwan tayo. Guys, ang ganda dito sa Cobrador Island. No? Sobrang sarap mag-swimming. Tingnan nyo, magsaswimming ka, tapos ayun yung view mo. Alam mo, parang wala ka sa Pilipinas. Ang ganda ng island. Sobrang clear ng water if mapapansin nyo. Ba? Kitang-kita yung ilalim. Sobrang sulit pumunta dito sa Romblon. Ang ganda. So, na-enjoy ko tong araw na to, no? So, sobrang thankful talaga ako sa DOT na for the partnership or collaboration with this one. I hope masundan pa. Sana, please. Sarap mag-swimming eh. So, ayan, yung mga sikat na content creator na lumalangoy na sila. Sama lang tayo. Ay, naiwan ko yung aking slippers. Okay, so after lumangoy for ilang minutes, tinatawag na kami. Ikaw sir, kumusta ka naman po? Okay naman, ang init na ulit. sarap sa tubig. Ganda yun. So we're heading back to our boat. Kasi may iba pa kami island na pupuntahan. Marami pa dun. Pero dito I think isa to sa pinakamaganda sa magiging tour namin. Kasi, ewan ko, nagandahan ako sa island na to. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa next spot which is the Piaringan Island or islet, I mean. So at least malit lang siya pero meron ako nakikitang lighthouse dun sa taas. So mamaya ipakita ko sa inyo through drone.
Pero ayan, so 20 minutes lang kami dito swim kasi marami pa kami pupuntang island. Hanggang hindi ko makita yung iba nating mga tropa, hindi pa bumababa ata or ay lumalangoy yata sila doon. Pero ako prior kay drone. Kanina pa ako lumalangoy, medyo napapagod na tayo. Pero nawawala naman yung pagod ko pag nakakita ko ng mga ayan, sobrang gaganda na hindi ko naman nakikita doon sa probinsya namin or let's say sa Manila. Kaya na-enjoy ko yung mga ganitong memories or let's say events sa aking life. Times change, and there's no one left to pick the pieces up. Not fair when I'm all alone to help you in your. Times change right in front of me. Truth is, I don't need to see. I could sit around and think. I'll follow you due north. I'll follow you due northeast. I'll follow you due north. I'll follow you due northeast. I'll follow you due north. I'll follow Okay, you so after due natin magpalipad ng drone, naubos na yung ating 20 minutes. So kailangan na natin bumalik sa bangka. So tayo na lang naiwan. Tayo na lang naiwan ulit. Aray. So sige, balik na tayo. Next to hindi ko pa alam kung anong island pupunta namin next. Check na lang natin. Saan ba? Baka yung current is delikado for us. Last minute, it's hard kayo. Nakarap. So dito na tayo ngayon sa next island which is the Blue Hole. Okay, so dito kami magla-lunch. Then after that, aakyat kami doon para makita yung Blue Hole, no? So sabi, may diameter siya na around 100 meters. So tingnan natin kung anong makikita. Kasi hindi ko pa nakikita talaga. Even sa social media, hindi ko pa siya nakikita. Okay, so for now, kakain muna kami dito magla-lunch kasama yung mga locals or nag-prepare sa amin ng lunch yung mayor ata dito sa San Agustin, Romblon. Excuse me lang po. Ayan, yung mga tour guides natin. Anyways, bago kayo umakyat, meron din kaming ano dito sa Blue Hole, no? Trekking site, may lighthouse kami sa taas. Okay, so akyat pala muna tayo sa Blue Hole before tayo mag-lunch. And ang sabi dyan is around, let's say 10 minutes average yung pag-akyat dito sa Blue Hole. Okay, so hindi naman siya ganun siguro kahirap. Actually, nakakapagod lang gawa ng weather kasi medyo mainit today. Pero, isa din sa factor kasi hagdan. So, ito yung steps. So, alam niyo naman siguro na pag nag-hike at hagdan ang inaakyat, mas nakakapagod. Akit ang lado, nakita ko yun. Oo. Ang inakyat ko lang sa bukid nun, yung Ugis. Ugis ba? Hindi, joke. Hindi, Sultan Kudarat pala yun. Ano yung isa doon? Yung hummingbird. Kulago, mga kulago. Kulago. Napaghahalo ko na. Oo, Kulago yung naakyat mo na rin. Oo. Yung ano. Ayun, yun yung naakyat ko doon sa bukid nun, Kulago. Nagkasama ako ng mga beginner para pag napagod ako, mas pagod sila. Yun ang secret. Oo, yun yung secret. Para may reason ako para magpahinga. Huwag mo kasama sa ano. Buti na lang mabagal tong mga to. Yan, pagod na si Mr. Pure Energy, JV. Nakikita nyo na ba dyan? Lighthouse na pala to. So sabi 1/4 daw, pero ito na yung lighthouse. Sabi, ma'am, pababa na daw after ng lighthouse. Pero hindi ako naniniwala sa ganun. Kaya, whew. Oh, ito na yung lighthouse. Yes. Oh. Actually, maganda rin. Okay, so ngayon nakarating na tayo sa view deck. At ito, nasa likod ko na ang lighthouse. So, mabilis lang naman siya akyatin, hindi naman nakakapagod. Slight lang.
Okay, so aside sa lighthouse, ito yung view namin from view deck. Oh, di ba? Ganda. Ang clear ng water, oh. Kita din yung mga bato sa ilalim ng dagat. Diba? Hulas na hulas lang. Buti pa to, oh. Wag ba? Okay, so ito na yata yung blue hole. Ayan. Bilis lang. Oh, ganda ng view natin dito. So hindi pa pala dito yung exact kasi meron pa dun sa baba, dun mas makikita yung blue hole. So yung blue hole pala is parang something na hole dun sa ilalim pala ng dagat. Yung darker na blue, sana makita mamaya sa camera. Pero dito, ang presko, ang hangin. Okay, so ngayon pababa na ako para mas makita ng mas malinaw yung blue hole kasi mas kita daw dito sa baba. So yung ibang kasama hindi na pumunta, magla-lunch daw sila. Pero ako sa yung opportunity, puntahan na natin. Yan, dalawa lang kami bumaba ni Manoling or ni Pawi. Yan, dito. Punta tayo dyan. Picture tayo dyan mamaya. Okay, so guys, so tatapos na tayo dito sa blue hole and pabalik na kami for our lunch. Actually, ako na lang pala. Nauna na sila doon, so hindi ko alam kung may kakainin pa ko later. Anyways, hindi naman yung prior ko dito. Though nagugutom ako, pero syempre, as for me, yung priority ko, papuntahan ko yung mga ganitong lugar. Pagod bumala. Kakapagod bumaba. See? Oh, ito yung bababaan. Ang dami. Hihingalin ka talaga. Shout out to me. Shout out to JV Wanderer. Family out there. Dapat nga ako yung nakiki-shoutout eh. Hindi. Oh, i-mention mo ko. Oh, i-mention kita. JV Wanderer, the best Follow nyo ako, vloggerist. pangkain naman ako. Wala Oh, pa yan ba? si Tatay June, ang aming captain. O, ito ang captain namin ngayon. Crew. Kami yung kanilang crew. So, nandito tayo ngayon for diving para sa blue hole. Pero, ayan, doon, kung nakikita nyo sa dulo, ayan yung, andito pa rin kami sa may blue hole, pero 15 minutes lang. Kaya lang, hindi na siguro ako mag-dive kasi hindi naman ako diver. So, panoorin ko na lang yung iba. Pakita ko na lang sa inyo kung magdadive sila. Hindi ko sure kasi, aalis na ba tayo? Maalon. So, hindi kami tuloy. Kasi medyo maalon, hindi siya safe daw na tumalon-talon or mag-dive. So, we're on the way on the last na ba? Last na ba tayo? O basta may papuntahan ulit kaming island, hindi pa kami sure. So basta pupunta na lang kami. So follow nyo din pala Filter Ray D. 100 per minute. Ay wow, sige, i-blur na natin siya. Sige, punta na lang, hintayin nyo na lang mamaya dun sa next destination. Okay, so nandito na kami ngayon sa last destination or sa last island na pupuntahan, which is the Lapus Resort. Okay, so or Lapus Beach kung tawagin. So, ito minsan tinatawag daw nila to as mini Palawan nila due to the rock formations. So mamaya ipapakita ko sa inyo sa drone shot kung ano itsura talaga bakit siya tinawag na mini Palawan. Okay? So, fun fact lang, bakit siya tinawag na Lapus? From the word daw na Lapus kasi. So, Visaya word daw to, meaning daw is
parang lumulusot. So parang lumulusot daw kasi yung dagat dito sa kanilang stone. Or let's say yung bato din. Boulder pala, hindi na yan stone. Okay? Ayan. So yan kung bakit siya tinawag na Lapus Island. So ang ganda ng beach, no? Linis. Kaya lang, ang ano ko lang dito is hindi nakakalapit yung bangka. Kung makikita nyo, andyan yung bangka. So nilakad ko pa to papunta. Though malayo siya, pero hindi naman siya malalim. Mababaw lang. Medyo mabato kasi sa ilalim, kaya hindi makalapit yung bangka, no? Pero, for me, sulit naman siya. Ang ganda. May aso pa nasasalubong sa inyo. So, if mahilig kayo sa pets or sa dogs, ang cute ng mga aso, oh. Wala lang talaga tayong dalang food. Sige na, babay na. Ang aso dito, oh. Kahit wala tayong food or kahit wala akong food na dala, ang sweet nila. Sumasalubong talaga sila. So, ngayon, pabalik na kami sa boat. So, since 20 minutes lang kami dito dahil may iba pang pupuntahan. So, magpa-farm tour pa kami dun sa San Agustin. So, talaga nakakapagod yung araw na to. Okay, so, kaya, since familiarization tour lang naman to, kaya mabilis lang talaga kami. Okay, so, ayan. Pabalik na kami ng boat. So, maglalakad na kami ng napakahaba dito sa dagat. Mabato lang siya, pero madali lang naman. So, if magtutour kayo, ito yung magiging last destination nyo dito sa Romblon Island hopping. And meron kayong dalawang option kung saan kayo mag-stop. It's either, kasi galing kami sa Romblon, so pwede daw bumalik dun sa Romblon mismo, sa mismong city ng Romblon, or sa San Agustin. Pero kami sa San Agustin na kami kasi mag-explore ulit kami dun, no? So kayo, may dalawa kayong option. If gusto niyo mag-stay na lang sa Romblon, pwede naman dun bumalik. Kasi magkalapit lang naman. Bye to the island hopping. So marami pa tayong island hopping soon na gagawin dito sa Romblon dahil sobrang dami nilang island na magaganda. So virgin pa yung mga island dito, wala masyadong tao, 'di ba? So kaya i-visit nyo na bago pa dagsain ng tao kasi for sure madidiscover to yung ganda niya. Okay? So na-prove ko naman din na para siyang mini Palawan talaga dahil na ang gaganda ng mga rock formations na meron din sila dito na hindi ko alam bakit hindi sumisikat. Gets ba? Kasi yung sa mga island din natin, di ba, yung mga sikat, ganito lang din siya eh. Yan yung ganda niya. Di ba? Wala, share ko lang. OA na yata tayo. Anyways, let's go back at ako na rin naiiwan. Goodbye to Lapus Island. Isa parang in terms of Instagrammable na beach dito sa Romblon. For me para sa akin. Ay! Tingnan ako doon. Hindi pantay yung Kuya, wait. So time check, it's already 5 p.m. So ginabi na rin kami or hinapon na. So nakatapos na kami sa island hopping and nakapagpalit na rin ng damit kasi basa. At andito kami ngayon sa last destination which is the Pili Farm. So may mga pili nuts din pala dito sa Romblon. No? So hindi pa ako nakakita kung ano itsura mismo nung puno ba siya or kung ano meron sa pili, kung paano, ano yung itsura niya. So, check natin. So, pupunta tayo ngayon sa kanilang farm. Ito yung pili nuts. Kita ba? Ito pala yung mga pili nuts. Ito hilaw pa, no? Pero ayan, ganyan itsura niya. Ayan. Ito, no? Ito siya. Ganito pala itsura ng pili nuts. So, ayan, may pa-free coconut tayo ulit. The third coconut of the day. Magkaiba yung lasa ng bukong dagat at bukong land. Bakit? Because of the soil. Kasi yung soil may mga fertilizers like joke. Uy, yung
So ayan, so fun fact from Filter. My name is Rosa nga. See? That's why I told you. Ang iba kay lasa niya. Pero pareho namang masarap sa akin. Wala, ang dugyot natin. So, ano lang din, kasi Pili Farm to, pero marami din silang buko dito. So, tinanong ko kung mura ba ako ang buko dito sa Romblon. Ewan ko kung buong Romblon or let's say dito lang sa San Agustin. So, hindi daw binebenta ang buko dito commonly kasi sa sobrang dami parang nililibre na lang. So, as ikaw daw as kung turista ka, so pwedeng hingin-hingin na lang siya, no? Sa sobrang dami nilang supply. Yun ang sabi sa akin, ha. So, I think after this one, ano daw kami ng wine testing. Hindi ko sure. So, hindi naman ako nagwa-wine pero siguro baka mag-test na lang din ako kasi nandito na rin naman na kami. So, okay. So, nandito na kami sa last destination which is the MY Farm. So, hindi na kami pumasok sa kanilang farm kasi daw, yung farm nila contains dragon fruit and piggery. So, hindi daw sila nagpapapasok ng tao gawa nung yung mga bakterya daw natin, ang mga tao, is baka maka-apekto sa meat nung baboy. Okay? So, dito na lang tayo magwa-wine testing sa may selling area or sa labas. So, this one. Dahil alam ko, gutom ka na. Huwag ako. Thank you. So, titingnan daw muna yung mismong fruit before namin i-test yung Okay, start with hibiscus. Hibiscus is ano po yung flower. Hindi ako masyadong kumakain ito, pero ang sarap pala. Dumi lang kainin. Cheers! Okay, next wine testing. Walang sasakay hanggat walang... Hindi ako mahilig sa wine. Masarap yung dry. Yan po ay dragon fruit wine. Ano lang? Hindi ako mas gusto yung original. Or hindi kasi ko nagwa-wine po talaga. Okay guys, so ayan, tapos na kami mag-dinner. And ayan, nakapag-freshen up na, nakaliko na. Ngayon nandito ako sa room ng isang sikat na content creator, Filter Ray. So makikipaglaro lang tayo ng ML. Bubuhatin lang natin siya. Ang galing yung content creator dito sa ML. Pero binuhat ko siya. Sino? Hindi. Hindi na nakafocus ako sa nito ba? Oo, ano nito, competitive. Ang galing mo. Oo, di ako, baka mamaya hindi na lang. Ito ko na i-end siguro yung ating vlog for today. At maglalaro na lang muna kami dito. So, see you na lang sa mga susunod na episodes. Yes!